Shoutout kay Katsakino Dukusin, Juan Solegue, Romeo Conchada, at dito kay Jerwin Chris at iba pa nating taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, mukhang itong Barangay Ginebra ay kinakailangan ng kumuha talaga ng isang big man. Partikular na itong si K. Mark Carino o kaya naman ay itong si William Navarro o kung sino pa man dyan. Kahit na itong sabihin natin na sa TNT si Brandon Rosser, subukan na nila na gumawa ng trade. Dahil itong si Isaac Go masyado raw malambot ang tingin ng mga fans. Nakita nyo ba doon sa game na yung pinupostihan niya itong si James Kwekute pero hindi pa rin niya na-score yung kanyang left hook na airball nga. Para sa isang player na sobrang tangkad katulad ni Isaac Go ay wala siyang malakas na post-up game at para mas prefer niya talaga yung tumitira sa labas. Siyempre nasasayang yun dahil ikumpara mo naman yung laro ni Christian Stan Hardinger dito kay Isaac Go. Alam natin na ang laro talaga nitong si Christian Stan Hardinger ay very physical. At yan ngayon ang nawawala sa Ginebra. Hindi kaya ni Japet Aguilar na mag-isa talaga ngayon. Kaya itong titignan natin mabuti kung ang Barangay Ginebra ay ite-trade itong si Isaac Go. Pero sa tingin ko masyado pang maaga, 3 games pa lamang yan. Pero kinakailangan kumuha sila ng mga big men dahil talagang itong line-up nila ngayon ay para medyo mahihirapan na makaabot ng malalim sa playoffs. Pagdating ng playoffs, makakarating pa rin yan. Pero pagdating doon sa semis at quarters, makakaharap niyan itong Rain or Shine, malamang o San Miguel, medyo mahihirapan sila talaga. Kaya dito natin naabangan kung ano ang gagawing mabuti nitong Barangay Ginebra. At sa tingin ko ang solusyon dyan ay kumuha talaga sila ng mga big men na magagamit at merong inside presence. Dahil sa ngayon, itong si Adamos at itong si Go, parehong sa tira sa labas ang gusto nila. Ito si Japet Aguilar na lang ang natitira dito sa loob ng Ginebra at syempre hindi kaya ni Japet yan mag-isa. Kaya major issue ito sa Ginebra. Pagkatapos matambakan itong Converge Fiber Access ng Northport, maliwanag na meron pa silang kinakailangan mga adjustments dito sa lineup nila. At nakita natin dito na talagang kinakailangan nila ngayon itong si Justin Baltasar na kanilang dinraft. Alam din natin na itong si Baltasar, nag-commit siya dito sa kanyang MPBL team na tatapusin muna yung kanilang playoff contention bago siya maglaro para dito sa Converge. May agreement na yan bago pa mag-umpisa itong PBA draft, bago pa siya sumali. So understood na yan ng Converge. Pero ngayon, ang sinasabi nga nung iba, dapat siguro ay i-release na ng MPBL itong si Baltasar. Dahil obviously ay kinakailangan pa rin siya nitong Fiber Xers. At worst case scenario, wag naman sana, pero kung ma-injure itong si Baltasar dito sa MPBL, paano gagawin nitong Converge Fiber Xers? Kaya sa tingin ko dapat pag-isipang mabuti ng Converge. Total, ito naman si Delta Pineda, yan rin ang sabihin nating backer nitong Converge at ng Pampanga. Mas mabuti na napakawalan itong si Pineda dito sa Converge Fiber Xers para makatulong na dito sa PBA team nila. Malakas ang Converge ngayon, mahusay yung import nila. Pero obviously, kapag may nakaharap din sila ibang team, merong talagang times na matatalo ka. At dito natin makikita na kinakailangan mag-adjust na sa lineup itong Converge. Unless gumawa sila ng trade. Tandaan natin si Ben Phillips wala pa rin dyan. So yan ang nagiging problema ngayon nitong lineup ng Converge Fiber Access. Kinakailangan kumuha sila ng mas marami pang mga players na mas makatutulong pagdating dito kay Justin Arana at Alex Stockton at Johnny Winston para naman hindi maging pasyadong predictable yung performance at yung lineup nitong Converge dahil syempre mafi-figure out na yan ng mga ibang teams at kinakailangan itong si Raiko Turaman at si Franco Atienza ay gumawa na ng mga matinding mga adjustment.